shall reign. Preach the Foursquare gospel, the Foursquare gospel. Clear, let the Foursquare message ring. Message ring. Jesus, only Savior, baptizer and healer. Jesus, the coming King. The Foursquare gospel, the Foursquare gospel. Clear, let the Foursquare message ring. Message ring. Jesus, only Savior, baptizer and healer. Jesus, the coming King. Jesus, only Savior, baptizer and healer. Jesus, the coming King. Foursquare, we stand for the living word, for the word of God, telling to all the story of Jesus, stem of Jesse's rod, man of sorrows and of grief, dying on the tree, mighty Redeemer, glorious Savior, Jesus of Calvary. Preach the Foursquare gospel, the Foursquare gospel. Clear, let the Foursquare message ring. Message ring. Jesus, only Savior, baptizer and healer. Jesus, the coming King. Unfurl your banners and forward go, oh, ye ransomed host, trusting in Jesus, mighty baptizer, in the Holy Ghost. Lion of Judah, King of kings, Lord of lords is he, clothing his church with power to witness, leading to Calvary. So why do we call ourselves Foursquare? Believe it or not, it has nothing to do with our skills on the playground. No bobbles, double taps, or Texas twisters. Back in the 20s, our founder, Aimee Semple McPherson, began referring to the message of the gospel as being Foursquare, which back in the day meant solid and balanced. Aimee's message focused on 4 essential aspects of who Jesus Christ is, and those aspects are easily represented by the logo before you now. The first box, the cross, represents Christ the Savior. Jesus Christ is truly the Son of God who died on a cross to pay the price for our sins. Because of his sacrifice, we can actually have a relationship with the Creator of the universe. The second box is a dove, which represents Christ as the baptizer with the Holy Spirit. When Jesus was baptized, a dove came down and landed on him, showing the Spirit of God was one with Jesus. The Spirit of God does the same thing today. In fact, we describe our movement as Spirit-filled, because the impossible is possible when people are empowered by the Holy Spirit. The third box is a chalice, which represents Christ as the healer. Jesus cares and is involved in all of our lives. Whether our issues are emotional, spiritual, or physical, God has the power to heal the deepest of wounds and cure the darkest of afflictions. And the final box is a crown, which represents Christ as the soon-coming King. Simply put, Jesus is who he said he was. No matter how dark or confusing the world may get, Jesus will be returning one day to make all things right. So there you have it, 4 squares, representing 4 aspects of Jesus Christ, making a Foursquare doctrine that is solid and balanced. We may not agree on every little aspect of how we live our lives as followers of Jesus. As long as you join with us in believing in Christ as Savior, baptizer with the Holy Spirit, healer, and soon-coming King, well, your faith sounds pretty Foursquare to us. So why do we call ourselves Foursquare?
Believe it or not, it has nothing to do with our skills on the playground. No bobbles, double taps, or Texas twisters. Back in the 20s, our founder, Amy Semple McPherson, began referring to the message of the gospel as being four square, which back in the day meant solid and balanced. Amy's message focused on four essential aspects of who Jesus Christ is, and those aspects are easily represented by the logo before you now. The first box, the cross, represents Christ the Savior. Jesus Christ is truly the Son of God who died on a cross to pay the price for our sins. Because of his sacrifice, we can actually have a relationship with the Creator of the universe. The second box is a dove, which represents Christ as the baptizer with the Holy Spirit. When Jesus was baptized, a dove came down and landed on him, showing the Spirit of God was one with Jesus. The Spirit of God does the same thing today. In fact, we describe our movement as Spirit-filled, because the impossible is possible when people are empowered by the Holy Spirit. The third box is a chalice, which represents Christ as the healer. Jesus cares and is involved in all of our lives. Whether our issues are emotional, spiritual, or physical, God has the power to heal the deepest of wounds and cure the darkest of afflictions. And the final box is a crown, which represents Christ as the soon-coming King. Simply put, Jesus is who he said he was. No matter how dark or confusing the world may get, Jesus will be returning one day to make all things right. So there you have it, four squares, representing four aspects of Jesus Christ, making a four-square doctrine that is solid and balanced. We may not agree on every little aspect of how we live our lives as followers of Jesus. As long as you join with us in believing in Christ as Savior, baptizer with the Holy Spirit, healer, and soon-coming King, well, your faith sounds pretty four-square to us. Good morning po sa ating lahat. At alam ko ang bawat isa ay excited na umawit sa ating Panginoon at magpuri. At alam ko din na ang bawat isa ay masaya na nandirito muli sa ating bahay-simbahan. Amen. Nawa ay inaanyayahan ko po ang bawat isa na awitan ang ating Panginoon ng may lugod sa ating mga puso. Yes, Jesus. Hallelujah, Jesus. Pinupuri ka namin ang nagsusumamo, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawaran sa aming sala sa pagkabahagi, sa pagkakampi-kampi, sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Nagsusumamo, yes, Jesus, nagpapakumbaba. O Diyos, kami patawarin sa aming sala sa pagkabahagi,
sapagkat ang pikapi sa kawalan ng pag-ibig sa isa't isa. Ang pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Ang pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Ang bikisin ang iyong pag-ibig, bikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Ang pag-isahin mo ang laman ng aming puso. Pag-isahin mo ang laman ng aming isipan. Bikisin ang iyong pag-ibig, bikisin ang iyong pagmamahal. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Jesus, maghari ka sa aming buhay. Natawagan ko po si Sister Dina to lead us in an opening prayer. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, maraming salamat po sa umagang ito, O God. Maraming salamat po, Panginoon, at naririto po kami lahat upang Ikaw, Panginoon, ay aming purihin, sambahin sa umagang ito, O God. Amen. Hallelujah, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, dahil iningatan niyo po kami isang linggo, O God, na kami po, Panginoon, ay nagsama-sama ngayong umaga, Panginoon, upang Ikaw, Panginoon, ay aming sambahin sa umaga ito, O God, at papurihan, Lord God. Maraming salamat, Lord, sa iyong ginagawa sa aming mga buhay, Lord God. Hallelujah, Lord. Lord, sa umaga ito, ano man po ang nakita mong karunihan sa puso't isipan ng bawat isa sa amin, Lord, pagkalinisin niyo po kami, Panginoon, ang iyong banal na dugo, Lord God, upang kami po, Panginoon, ay maging karapat-dapat na magpurit magpapasalamat sa iyo sa umagang ito, O God. Lord, maraming salamat po, Panginoon, sa lahat ng ginagawa niyo po sa buhay namin. Lord, ganun din po, Panginoon, patuloy din namin tinataas sa iyo, Panginoon, ang aming gawain, Lord. Lord, pangunahan niyo po kami. Lord, samahan niyo po kami, Panginoon, sa aming pagsasamba, Lord God, sa umaga ito. Ipurin niyo po ang aming mga puso, Lord God, upang sa aming mga pagpupuri, Panginoon, ay ikaw, Panginoon, ang siyang mapurit makasalamatan, Lord. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong gagawin, Lord God. Maging, Panginoon, ang aming pastor na iyong gagamitin. Lord, patuloy mo po siyang bigyan ng wisdom, O God, and knowledge, Lord God, upang, Panginoon, ang bawat salita na aming pakinggan, Lord God, sa umagang ito, ay magsilbing pagpapala sa bawat isa sa amin, Lord God. Hallelujah. Maraming salamat, Lord, sa iyong gagawin sa umagang ito. Pinabalik namin ang lahat ng papuri. Pasasalamat sa tayong pangalan na iyong buto na anak ni Jesus. Amen. Amen. Handa na po ba tayong magpuri sa ating Panginoon? Ay, paano walang energy? Before ko tawagin sila, kailangan gusto ko yung energetic lahat tayo, no? Before natin awitan ang ating Panginoon. Kasi nag-iisa lang ang ating Panginoon. At wala siyang katulad, tama? Amen. So, dapat, pag kumanta tayo, bigay natin yung todo natin para sa ating Panginoon. Amen. Tama? So, binibigay ko na po sa ating praise and worship team yung to lead us in praise and worship. Amen. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat.
Mga anak ng Diyos, mga pinagpalang anak ng Diyos. Amen. Hallelujah. Let's bring back the best clap offering to our King. Atong sigang, mas. Isang napakalakas na palakpak para sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Yes, Jesus. Tama nga yung sinabi ng ating MC. Ibigay natin yung the best na papuri sa ating Panginoon. Why? Because you only live once. Sabi nga nila, ibig sabihin, isang beses lang po tayo nabubuhay at yung buhay na yun ay gagamitin natin para magpuri at sumamba sa ating Panginoon. Hallelujah. Now, before we begin to give praise, to give thanks to God, let's declare this. Please repeat after me. I am healed. I am victorious. I am called. In Jesus' name. In Jesus' name, hallelujah. And we declare, Lord Jesus, that today we declare breakthrough. I am here, Lord Jesus. And we bring back all praises, all adoration belongs to you alone. And this time mga kapatid, bago tayo mapawitan sa ating Panginoon according sa kanyang salita. Sabi dito, for this very reason, make every effort to add to your faith goodness and to goodness, knowledge and to knowledge, self-control and to self-control, perseverance and to perseverance, godliness and to godliness, brotherly kindness and to brotherly kindness, love. For if you possess these qualities in increasing measure, they will keep you from being ineffective and unproductive in your knowledge of our Lord Jesus Christ. And that is from 2 Peter chapter 1, verses 5 to 8. And now, we will use our strength, we will use our voices, we will use our dance skills, and we will use our life to give glory to Jesus. Hallelujah! Let's praise the name of God. Yes, Jesus. Yes, Lord. Sabay-sabay natin purihin ang ating Panginoon. I'm praising the valley, praising the mountain. I praise when I'm sure, I praise when I'm drowning, I praise when I'm comforted, I praise when I'm comforted, praise is surrounded. Yes, Jesus, praise is the water, my enemy is drowning. As long as I'm breathing, as long as I'm breathing, I've got a reason to praise. Praise
Hallelujah! Grabe! Napakasarap magpuri sa ating Panginoon. Yes, Lord. Here and now, making loud at the top of our hearts. Yes, Jesus. There's a sound breaking out of the road to back. Right now, we're turning our hearts to you. Right now, never stop loving you. This will be the best time of our life. As we come again, giving you a hundred of our life. As we declare your name, as we declare your from the start, here we are, singing hallelujah. Yes, Lord. And it hearts and our hearts just to be where you are. Now, we're turning our hearts to you. Never stop loving you. This will be the best time of our life. As we come together, giving you a hundred of our life. As we declare your praise, this is our time, this is our place, this is the moment, this is our time, Lord, this is our place, this is the moment to live up your name, Jesus. Oh, this is our time, this is our place, this is the moment to live your name, this is our time, this is our place, this is the moment to live your name. Yes, Jesus, this will be the best time of our life. Yes, Jesus, here we go about to of our life. As we declare your praises. As we declare your praises. This is our time. Yes, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord. Grabe. Di ba? When we are using our voices, our strength to God. Pero sino nga ba yung pinupuri natin? The King of Kings and the Lord of Lords. That's why, kaya nga tayo binigyan ng lakas, kaya nga tayo binigyan ng buhay, just to give Him glory, just to give Him praise, and just to give Him worship. You know what? Ang gusto lamang ng Panginoon ay yung tumawag tayo sa Kanya with a humble heart, with a righteous heart. Sometimes, natatakot tayo. But then sabi ng Panginoon in Isaiah chapter 41 verse 10, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you
and help you. I will uphold you with my righteous right hand. In Tagalog version, ako'y sa iyo, huwag kang matakot. Ako ang iyong Diyos. Hindi ka dapat pangamba. Palalakasin kita at tutulungan, iingatan at ililigtas. And that's the promise of our God. This time, give your heart to Jesus because He deserves this worship. Hallelujah, Jesus. Is the Lord most worthy of praise? The city of our God, the holy place, the joy of the homeland. Great is Jesus, is the Lord in whom we have the victory. He hates us against the enemy. Yes, Lord. We bow down on our knees, on our knees, and Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the work you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the earth in heavens above. Great is the Lord in whom we have the victory. And we declare the victory right now in Jesus' name. He hates us against the enemy. Sing, we bow down. We bow down on our knees, on our knees. And Lord, we want to lift your name on high. And Lord, we want to thank you for the words you've done in our lives. And Lord, we trust in your unfailing love. For you alone are God eternal, throughout the earth in heavens above. And Lord, we want to lift your name on high. Yeah, Lord, we want to thank you for the words you've done in our lives. Yeah, Lord, we trust in your unfailing love. Oh, for you alone are God eternal, throughout the earth in heavens above. And Lord, we want to lift your name on high. Yes, Jesus. Lord, we want
For you alone are God eternal, true on earth in heavens above. Lift your voices to God, and Lord, we want to lift your name. We'll lift your name on high. Yes, Jesus.
Here we are gathered. We are here, Lord, to worship you. And no other God that we will worship. Only you, Jesus. Only you. Only you, our God. Hallelujah. Hear our hearts, Lord. So here I am to worship. Come on, church. Here I am to say that you're mine. I believe that God is touching you right now. Just feel the presence of God and just feel the love of Jesus to you. Here I am to worship. Here I am to At gusto lang ng ating Panginoon to say na i-remind tayo you're mine. na siya lang ang nagmamahal sa atin na walang katulad. Na siya lang ang hindi nag-iiwan. Altogether wonderful to So here I am to worship. Here I am to bow down. Here I am to say that you're my God. You're all together lovely, all together worthy, all together wonderful to me. We worship your name, Lord. We worship your name. Spirit, come. You're worthy. You're worthy. And the name of Jesus, oh, the name of Jesus, our God, our God, oh, the name of Jesus, the name, oh, you are worthy, Lord. You are worthy, Lord. You are worthy, Jesus. The name above all names. The name above all names is Jesus. All glory, Lord Jesus, belongs to you alone. Dahil never ka, Panginoon, nagkulang sa amin. Dumagaan man kami, Panginoon, sa pagpapala. O dumadaan man kami, Panginoon, sa pagsubok. O dumadaan man kami, Panginoon, sa problema. Lagi mong pinapaalala, Ama, na wala kang katulad, na ikaw ang Diyos na nagbibigay ng aming pangangailangan. At ikaw ang Diyos
na nagpapagaling sa bawat sakit na aming nararamdaman. And truly, Lord God, ipakita mo, Ama, that you are the faithful Father, the one and only living God. And now, Jesus, we declare and we receive healing upon healing in Jesus' name. And we receive answered prayer, Lord Jesus, in Jesus' name. And we receive blessing, Lord Jesus, after blessing. Because nothing is impossible in your name, Father. Sa'yo lamang kami nagtitiwala. Sa'yo lamang kami nagtitiwala. And Lord God, this moment, we bring back all the glory. We bring back all the praises in the highest name, above all name, Jesus Christ. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Isa nga po malakas na palakpak sa ating Panginoon. Ayan, thank you, Praise and Worship, sa napakagandang awitin na nilid niyo sa amin para sa ating Panginoon. Ngayon naman, dadako naman tayo sa pinaka-exciting part. A test of faith naman ito, di ba? Tetest ka nito kung gaano ka-faithful sa ating Panginoon. Kaya, sa oras na ito, tayo dadako na po sa tithes and offering ng bawat isa. Lord, maraming salamat, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon, na pinagkalaw mo sa amin upang papurihan ka, sambahin ka sa araw na ito, Panginoon. At Panginoon, narito po ang handog ng bawat isa, Panginoon, na nawa ay magamit sa ikalalawang pa ng iyong iglesia, Panginoon. At Panginoon, patuloy mo nga po, Panginoon, na pagpalain ang bawat isa sa kanilang mga hanapbuhay, Panginoon. At Panginoon, muli binabalik na namin sa iyo, Panginoon, ang paburing pasasalamat sa lahat ng iyong ginawa sa amin, Panginoon. Jesus, we pray. Amen. At ngayon naman po, alam ko na excited na ang bawat isa na
yakapin at ngitian ang ating mga kapatid na hindi natin nakita ng isang linggo. Inaanyayahan ko nga po ang bawat isa na tumayo at batiin ang bawat kapatiran natin ng may galak at saya sa ating mga Ang saya makita yung mga kapatiran natin na nakangiti lagi. Nakangiti sa'yo, uunat ang kamay. Yan. At ngayon naman po, alam ko na oras na para tayo naman ay makinig sa mensahe ng ating Panginoon sa linggong ito. Nawa ay umupo na ang bawat isa at i-ready na ang ating mga tenga sa pakikinig ng mensahe ng ating Panginoon na ihahatid sa atin ng ating pastor, walang iba kundi si Pastor David E. Agui. Ano bahala? Gusto mo ba? Purihin ng Diyos. Masanto siya kabusan at siya namin. Purihin ang Panginoon sa kabutihan niya sa bawat isa sa atin. Dahil gumising po tayo na malakas at nasa mabuting kalagayan. Welcome po sa mga bisita natin. Gagalap po kami na kasama namin kayo maglingkod sa ating Panginoon. Purihin ang Diyos. Alam ko na oras na, kaya ang ating pong teksto, mga kapatid, sa umaga pong ito ay katuloy po noong nakaraan bago yung Father's Day. Na matatagpuan pa rin natin doon sa aklat ng Lucas, Kabanatang 6, talatang 46 hanggang 49. Hindi lahat nandito noong nakaraan, kaya itutuloy ko basahin, mga kapatid. Ito pa rin po yung teksto natin. Sabi po rito, bakit ninyo ako tinatawag na Panginoon? Kayong hindi naman ninyo sinusunod ang mga sinasabi ko. Sasabihin ko sa inyo kung ano ang kahalintulad ng taong lumalapit sa akin, nakikinig at sumusunod sa mga sinasabi ko. Katulad siya ng isang taong humukay ng malalim
at nagtayo ng bahay sa pundasyong bato. Nang bumaha at dinaanan ng malakas na agos ang bahay, hindi iyon nayanig dahil matibay ang pagkakatayo. Ngunit ang nakikinig sa mga sinasabi ko pero hindi naman ito sinusunod ay katulad ng isang taong nagtayo ng bahay na walang matibay na pundasyon. Nang bumaha at dinaanan ng malakas na agos ang bahay, nagiba ito at lubusang nawasak. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita at hinihiling ko na tayo yumuko at tayo manalangin. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataong muli na ipinagkaloob niyo po sa amin. Salamat po, Panginoon, una po sa lahat, sa buhay na naman na muling idinugtong mo. Sa kalakasan, Panginoon, na muling ibinigay niyo, maraming salamat. Salamat din sa iyong mga salita na aming pong nabasa at aming pong pagbubulay-bulayan ngayon. Hinihiling po namin, patuloy po kayong kumilos at manguna. Ang iyong alipin, Panginoon, ay walang magagawa. Kung wala ka, kaya kayo po ang patuloy na mangusap. Kayo po ang makialam. At huwag niyo pong hahayaan, Panginoon, na uuwi po kami na hindi po napagpala. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen. Purihin ang Diyos. Katulad ng sinabi ko kanina, mga kapatid, ang tema natin ay si Jesus ang matibay na pundasyon ng buhay. Katulad ng teksto natin na yung taong nagtayo ng bahay ay dalawang klase. Tinutukoy din ito na ang pagiging Kristiyano natin o pagiging mananampalataya ay dalawang klase din. Kaya nasa sa atin na po kung saan tayo gustong lumugar. Ang buhay po ay punong-puno ng problema. Pagsubok, lagi pong mayroong bagyo sa buhay. Dumadaan sa atin. Pero mga kapatid, itong teksto natin, dumaan ang malakas na agos at yung matibay yung kanyang pagkakagawa, malalim yung kanyang pundasyon, sabi rito, ay hindi nayanig. Dahil matibay ang pagkakatayo. Ang buhay natin, mga kapatid, ay punong-puno ng bagyo. Ang daming problema. Kaya mahalaga po sa buhay natin na si Kristo ang pundasyon. Malalim na pundasyon ng buhay natin kasi pag hindi po nakaangkla yung buhay natin sa Kanya, madali po tayong mawasak. Madali po tayong mawala. Madali po tayong matinag. Madali po tayong manlupaypay. Pero itong teksto natin, dahil matibay ang pagkakatayo, dahil napakalalim yung kanyang pundasyon, ay hindi po nayanig. Katulad ng sinabi ko nung nakaraan, taon-taon ay dinaraanan po tayo ng iba't ibang kalamidad. Lalo na sa Pilipinas kasi tayo nga ay nasa loob ng Pacific Ring of Fire. At dito sa Pacific Ring of Fire, nandito tayo sa gitna. Kaya ang Pilipinas ay bagyuhin, lindulin, maraming mga kalamidad. At dito nangyayari yung pinakamalakas na mga bagyo at paglindol. Itong nakaraan, di ba, yung nangyari sa Mindanao, na maraming nasira noong lumindol noong June 8. Tumama yung magnitude 7.8 magnitude sa Sarangani at saka sa General Santos at maraming mga gusali ang nag-collapse. Pero kung pag-aralan nating mabuti, bakit mayroon pa rin natitira? Ibig sabihin, katulad ng teksto natin na matibay ang pagkakatayo. Ito na naman,
Noong June 24, 2026 ay tumama sa Venezuela. Nabalitaan nyo? June 24, 2026, tumama sa Venezuela ang magnitude 7.5. Kinabukasan, June 25, yung una, June 24, 7.5. And then, June 25, 7.2. Marami po ang namatay. Yung last na panood ko, yung balita, umabot na sa 900 yung namatay. Pero marami pa ring missing kasi maraming mga building ang talagang nag-collapse. Ang hirap mag-rescue. Kaya talagang marami pa rin. Actually, aabot yan ng 1,000. At marami pa ring nawawala. Maraming sugatan. Yung sa Sarangani, June 8. Yung sa Venezuela, June 24 at saka 25. And then noong Friday, lumindol na naman ng napakalakas sa Balot Island, sa Sarangani pa rin. Sakop pa rin ng Sarangani ng 6.5 to 6.7. Ito lang, sino ba yung nag-forward sa group chat natin? Ay si Marjade. At sa Japan din. Kaya mga kapatid, grabe. Kaya nga kung hindi po malalim yung pundasyon ng ating bahay or itinayo nating bahay, mga kapatid, lagi kong sinasabi, nandito na tayo at kailangan ding mangyari yung sinasabi sa banal na kasulatan. Kaya nga, magugulat pa ba tayo? Nakapropesiya po. At bukod sa nakapropesiya, pinag-aralan ng mga scientists na talagang dahil sa climate change, pagbabago ng klima, dahil sa global warming, apektado lahat. Napansin nyo yung init ngayon? Sobra, ano? Itong summer na ito, parang ito yung napakainit na summer. Na kahit saan ko pumunta, wala talaga, grabing init. Yun na nga ang bahay namin. Sa tingin ko, pinakamalamig. Kasi nga, nasa baba and then open. Ay talagang pagtanghali hanggang 2:00, papawisan ka talaga. Yung electric fan, mainit din. Kaya sabi ko kay Mrs., pag magkapera tayo, kukulungin natin itong baba para may aircon kasi talagang ang hirap na necessity na talaga ang aircon. Kasi sobrang, kaya sabi ko, kung hindi magtatanim ang tao ng puno, kasi pababa ng pababa, ang dami nang namatay na puno, hindi naman napapalitan. Hindi naman lahat ng pumapatay ng puno, nagpapalit. Kaya mga kapatid, ano nang mangyayari sa mundo natin? Mga kapatid, katulad ng lagi kong sinasabi, laliman po natin yung pundasyon ng ating bahay. Practical ito kasi hindi po natin alam. Pakikipagsapalan, mas mahirap po ang mag-repair pag nag-collapse. Mahirap po ang mag-repair pag nag-collapse. Ang hirap mag-ayos. Kaya lagi kong sinasabi, advice, pag nagtayo tayo ng bungalow, alam niyo ba na ang pundasyon niya ay hindi bababa sa 1 metro, yung lalim. Yung pundasyon. At kapag 2 palapag, dapat 1.5 to 2 meters ang lalim. Pero hindi po yan ginagawa sa atin. Kaya anong mangyayari? Kaya nga yung mga nabiktima doon sa part ng Mindanao, hindi lang mga building, pati residential na bahay, marami pong nasira. Dahil nga, actually tayo, kumisan, ito, realidad. Galit na galit tayo sa mga proyekto sa gobyerno na undersize. Galit na galit tayo sa mga proyekto ng gobyerno na nakurap, kaya ipapagnapda yung kung ano na lang yung budget, yun na lang yung itinutugma kasi nga nabawasan dito, hanggang konti na lang. Kaya nasisira agad. Kuminsan galit na galit tayo. Sana makulong yung senador na yan, yung contractor na yan, yung nasa DPW, sana. Pero kung minsan tayo,
Alam niyo ba na kinukurap din natin ang ating sarili? Sarili nating bahay. Tayo ang titira. Tinitipid pa natin. Anong pagkakaiba natin sa mga galit tayo na mga engineer pa naman sila, sabi natin. Pero kung minsan mga kapatid, ayaw natin sa gobyerno, galit na galit tayo, pero pati personal pala natin kung pag-aralan mabuti. Di ba? Yun ang realidad. Kinukurap natin yung sarili natin. Kaya mga kapatid, si Jesus ang malalim, ang matibay na pundasyon ng buhay. Pag malalim yung pundasyon ng buhay natin, mga kapatid, kahit anong dumaan, maalala nyo si Job? Di ba? Grabe yung dumaan sa kanya na bagyo. Hindi lang super bagyo, mga kapatid, pero hindi po natinag yung kanyang pananampalataya. Tingnan yung dumaan kay Jose, si Joseph, the dreamer, na pagsubok. Kung hindi matibay at malalim yung kanyang yung pundasyon ng kanyang pagkakilala sa Diyos, kumanti siya. Pero mga kapatid, mahalaga po na si Kristo ang matibay na pundasyon ng buhay natin. Yung una doon, para mabalikan natin, kaya laliman natin ang pundasyon ng ating pananampalataya. Pangalawa, laliman natin ang pundasyon ng ating pagtitiwala. Makita natin yon sa Mateo 6:25-27 at sa Kawikaan chapter 3 verse 5 to 6. Pangatlo, laliman natin ang pundasyon ng pagsunod. Mateo chapter 6 verse 33. Pang-apat, laliman natin ang pundasyon ng pagtitiyaga. Santiago chapter 5 verse 7 to 11. At ito, panglima tayo. Dito po tayo mag-umpisa. Panglima, next na, Raisa, yung panglima. Tignan mo dyan sa monitor mo. Yan. Laliman natin ang pundasyon ng panalangin. Napakahalaga mga kapatid. Laliman natin yung pundasyon ng panalangin natin. Dito sa ikalawang hari, kabanatang 20, talatang 1 hanggang 6, sabi po rito, nang panahong iyon, nagkasakit si Hezekiah na halos ikamatay niya. Pumunta sa kanya si Propeta Isaias na anak ni Amos at sinabi ng Panginoon na magbilin ka na sa sambahayan mo dahil hindi ka na gagaling, mamamatay ka na. Nang marinig ito ni Hezekiah, humarap siya sa dingding at nanalangin sa Panginoon. Sinabi niya, Panginoon, alalahanin po ninyo kung paano ako namuhay ng tapat at buong pusong naglingkod sa inyo at kung paano ako gumawa ng mabuti sa paningin ninyo. At umiyak siya ng husto. Nang hindi pa nakakaalis si Isaias sa gitna ng bulwagan ng palasyo, sinabi sa kanya ng Panginoon, bumalik ka kay Hezekiah na pinuno ng mga mamayan ko at sabihin mo ito. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Ang Diyos ng ninuno mong si David, narinig ko ang panalangin mo at nakita ko ang mga luha mo, kaya pagagalingin kita. Sa ikatlong araw mula ngayon, makakabangon ka na at makakapunta ka sa templo ng Panginoon. Dadagdagan ko pa ng 15 taon ang buhay mo. Ililigtas kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Iingatan ko ang lungsod na ito para sa karangalan ko at dahil kay David na aking lingkod. Mga kapatid, itong
text natin na binasa sa Ikalawang Hari, Kabanatang 20, talatang 1 hanggang 6. Ito yung pangyayari, mga kapatid, sa buhay ni Haring Hezekias. Biro nyo, itong si Propeta Isaias, inggangan, sinabi ng Panginoon sa kanya, pumunta ka kay Haring Hezekias, sabihin mo ito. Pinapasabi ng Diyos sa isang propeta na itong Haring Hezekias ay hindi na raw gagaling sa sakit niya. Mamamatay na siya. Kaya sabi niya, sabihin mo, magbilin na siya. Diba? Diyos po ang nagsabi na mamamatay na siya. Mga kapatid, kung kayo na may sakit, at mismong ang Panginoon ang nagsabi sa inyo na mamamatay na kayo, hindi na kayo gagaling, anong pakiramdam? Kaya nga lagi kong sinasabi, kung doktor ang nagsabi na mamamatay na ako, may taning na ang buhay ko, okay lang. Paano kung Diyos ang nagsabi? Yung Diyos na nagpahiram ng buhay natin, babawiin na niya. Yung Diyos na nagbigay ng buhay, nagbibigay ng kagalingan, siya ang nagsabi na hindi na raw tayo gagaling. Mamamatay ka na, sabi niya eh. Tapos pagkasabi ni Propeta Isaias, umalis na. Kasi alam niya, yung damdamin ng isang may sakit na hindi na makabangon, tapos ganun pa ang sasabihin. Buti kung puntahan mo siya, ipanalangin mo, ilihan mo. Hindi. Diba? Ang hirap nun. Pero itong si Haring Hezekias, napakalalim, napakatibay yung pundasyon ng kanyang panalangin. Nandoon din yung naunang pinag-aralan natin, malalim yung pundasyon ng kanyang pagtitiwala. Nandoon din niya, napakalalim yung pundasyon ng kanyang pananampalataya. Kaya itong panalangin niya, kasi pagkasabi ni Isaias, umalis na siya. Hindi pa po nakakalabas sa bulwagan, nandoon pa lang sa gitna, sinabihan na siya ng Diyos. Pero yung kabilis ng sagot sa panalangin, hindi pa nakakalayo. Kaya sabi ng Panginoon, bumalik ka, sabihin mo ito. Sige. Pero mga kapatid, sabi rito, sinabi ni narinig ko ang panalangin mo at nakita ko ang mga luha mo. Kaya pagagalingin kita. Hindi lang yun. Sabi niya, sa ikatlong araw mula ngayon, makakabangon ka na kasi hindi, nakaratay na po siya, hindi na makabangon. Kaya sabi ng Panginoon, mamamatay na siya. Pero ito, sabi niya, sa ikatlong araw, makakabangon ka na at makakapunta ka sa templo ng Panginoon. Kumusta pag pinagaling kayo ng Panginoon? Saan kayo unang pumupunta? Sa mall? Or nag-tour kayo? Itong si Hezekias, nananabig sa templo. Ito pa yung napakaganda, no? Yung sinabing mamamatay ka na, sabi pa niya, dadagdagan ko pa ng 15 taon ang buhay mo. Bonus, di ba? Hindi lang yun. Habang nabubuhay ng 15 taon, ililigtas kita at ang lungsod na ito sa kamay ng hari ng Assyria. Ito yung time na sinasakop sila. Ang daming laban. Mga kapatid, hindi lang yon. Iingatan ko ang lungsod na ito. Bunga ng panalangin. Mga kapatid, bakit ba? Bakit ba ganun na lang ka-effective? Ito yung makikita natin. Ibalik mo doon sa 2. Kung bakit napakalalim yung kanyang pundasyon ng panalangin. Nung narinig niya, humarap siya sa dingding, pero yung dingding walang nakasabit at nanalangin sa Panginoon. Saan siya dumulog? Saan siya lumapit? Yung Diyos din na nagbibigay buhay. Sabi niya, sinabi niya, Panginoon,
katawan kong Diyos, sabi niya eh. Alalahanin po ninyo kung papaano ako namuhay ng tapat at buong pusong naglingkod sa inyo. Alalahanin po ninyo. Sa kwantod Pangasinan, nunot yung katawan, no, paano na iyan ang bilay? Na matuor. Tan intiron puso, so impanlingkor kod si kayo, aliwan apilitan labat. Demanding itong taong ito. Napaka-demanding. Pero mga kapatid, may karapatan po siyang mag-demand. Bakit? Yan yung uri ng kanyang pamumuhay. Hindi siya nahiya na nagsabi nun sa Panginoon, sabi niya, alalahanin po ninyo kung papaano ako namuhay ng tapat. Kasi tapat naman talaga siya. Kumusta yung pananampalataya natin? Buong puso akong naglingkod sa inyo. Kumusta yung paglilingkod natin? Nung wala tayo church, nulabay tayo? Pupunta lang ba tayo sa church pag may kailangan tayo? Pupunta lang ba tayo sa church kung gusto natin? Ano ang mga aalalahanin ng Diyos, mga kapatid, kung tayo ay lalapit sa Kanya? Mayroon ba tayong maipagmamalaki? Napaka-demanding ni King Hezekiah. Pero may karapatan po siya. At nung pagkasabi na yon, at kung papaano ako gumawa ng mabuti sa paningin ninyo. Kumusta mga kapatid? Paano ba tayo gumagawa? Paano kung wala nang nakakakita? Maayos pa ba tayong gumawa? Paano kung walang nakakarinig? At gumawa ng mabuti sa paningin ninyo, mga kapatid. At umiyak siya. Narinig ng Diyos. Mga kapatid, laliman po natin yung pundasyon ng panalangin. Pang-anim, laliman natin ang pundasyon ng paninindigan. Yung paninindigan natin, paano ba tayo manindigan? Sa Daniel, Kabanatang 3, talatang 1 hanggang 30, mahaba po ito, pero babasahin kong pagtiyagaan din ninyo, kasi para malaman natin yung buong kwento. Sabi po rito, Daniel chapter 3, verse 1 to 30, sabi rito, nagpagawa si Haring Nebukadnezar ng rebultong ginto. May 70 talampakan ang taas, 90 feet. At 9 na talampakan ang lapad, 9 feet. Yung lapad, o ang 9 feet, mula dyan sa pader, mga ganyan. Ganyan ang lapad, pero 90. Kaya yung ganyan, times 10, mataas siya. Ipinatayo niya ito sa kapatagan ng Dura, sa lalawigan ng Babylonia. Pagkatapos, ipinatawag ni Haring Nebukadnezar ang mga gobernador, mga mayor, mga komisyoner, mga tagapayo, mga ingat yaman, mga hukom, at mga iba pang opisyal ng lalawigan para dumalo sa pagtatalaga ng nasabing rebulto. Nang naroon na sila, nakatayo sa harap ng rebulto, sumigaw ang tagapagbalita, kayong mga nanggaling sa iba't ibang bansa, lahi at wika, kapag narinig ninyo ang tunog ng tambuli, plauta, kudyapi, alpa at iba pang mga instrumento, lumuhod kayo agad at sumamba sa rebultong itinayo ni Haring Nebukadnezar. Ang sino mang hindi sasamba ay agad na itatapon sa naglalagablab na horno. Ulitin ko yon, agad na itatapon. Kaya nang marinig nila ang tunog ng instrumento, agad silang lumuhod. Sino ba naman ang hindi matatakot? At sumamba sa rebulto. Nang panahong iyon, may ilang taga-Babylonia na lumapit sa hari at pinaratangan nila ang mga Hudyo. Sinabi nila kay Haring Nebukadnezar, naway humaba pa ang inyong buhay. Mahal na hari,
Hindi ba't nag-utos po kayo na ang sino mang makarinig ng tunog ng mga instrumento ay dapat lumuhod at sumamba sa gintong rebulto? At ang hindi sasamba ay itatapon sa naglalagablab na horno. Ngunit may ilang mga Hudyong hindi sumusunod sa inyong utos. Walay sipsip. Sila po ay sina Sadrak, Meshach, at Abednego. Sila ang mga taong pinamamahala ninyo sa lalawigan ng Babylonia. Hindi nila iginagalang ang mga Diyos at hindi sila sumasamba sa gintong rebulto na ipinatayo ninyo. Nang marinig iyon ng hari, nagalit siya ng husto. Kaya ipinatawag sina Sadrak, Meshach, at Abednego. Nang dumating sila, tinanong sila ng hari, "Totoo bang hindi ninyo iginagalang ang aking mga Diyos at hindi kayo sumasamba sa rebultong ginto na ipinatayo ko? Ngayon, inuutusan ko kayong sumamba sa rebulto. Kapag narinig ninyo ang tunog ng mga instrumento, dahil kung hindi, ipapatapon ko kayo sa naglalagablab na horno. Tignan natin kung may Diyos na makapagliligtas sa inyo." Sumagot silang tatlo, "Mahal na hari, wala po kaming masasabi tungkol diyan. Kung talaga pong ganyan ang mangyayari, ililigtas kami ng Diyos na aming pinaglilingkuran mula sa naglalagablab na horno. Ililigtas niya kami mula sa inyong mga kamay." Sa verse 18, "Pero kung hindi man niya kami iligtas, gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa iyong mga Diyos o sasamba sa rebultong ginto na ipinatayo ninyo." Dahil sa sagot nilang iyon, lalo pang nagalit ang hari sa kanila. At kitang-kita ito sa kanyang mukha, nampabalangan talaga. Kaya iniutos niyang painitin pa ang horno ng 7 ulit, 7 times. Pagkatapos ay inutusan niya ang kanyang pinakamalakas na sundalo, nagapusin sina Sadrak, Meshach, at Abednego, at itapon sa naglalagablab na horno. Kaya iginapos sila ng mga sundalo at itinapon sa horno na hindi inalis ang kanilang mga damit. Dahil sa pinainit panglalo ng hari ang horno, namatay ang mga sundalong nagtapon sa kanila dahil sa lagablab ng apoy. Amay dangdang labat, inatilare. At silang tatlo na nakagapos ay bumagsak sa naglalagablab na horno. Habang nakatingin si Haring Nebukadnezar, bigla siyang tumayo. Sa laki ng kanyang pagkamangha, tinanong niya ang kanyang mga opisyal, "Hindi ba 3 lang yung itinapon natin sa apoy?" Sumagot sila, "Opo, mahal na hari." Sinabi ng hari, "Tignan ninyo, 4 na ang nakikita kong palakad-lakad sa gitna ng apoy. Hindi sila nakagapos at hindi sila nasusunog. At ang isa sa kanila ay parang Diyos." Kaya lumapit si Nebukadnezar sa pintuan ng naglalagablab na horno at tinawag sila, Sadrak, Meshach, at Abednego, "Mga lingkod ng kataas-taasang Diyos, lumabas kayo riyan. Hali kayo rito." At lumabas silang 3 mula sa horno. Pagkatapos, nagtipon sa kanila ang mga gobernador, mayor, commissioner, at iba pang mga opisyal ng hari. At nakita nilang hindi man lang sila napinsala ng apoy, ni hindi nag-amoy usok ang buhok o damit. Dahil dito, sinabi ng hari, "Purihin ang Diyos ni Sadrak, Meshach, at Abednego." Nagsugo siya ng kanyang mga anghel para iligtas ang kanyang mga lingkod na nagtitiwala sa kanya. "Hindi nila sinunod ang aking utos.
minabuti pa nilang matapon sa apoy kaysa sumamba sa alinmang Diyos maliban sa kanilang Diyos. Kaya iniuutos ko na ang sinumang tao sa alinmang bansa, wika ay lahi o wika na magsasalita ng masama laban sa Diyos ni Shadrach, Meshach at Abednego ay pagpuputol-putulin ang katawan at wawasakin ang kanilang mga bahay. Sapagkat walang Diyos na makapagliligtas katulad ng Diyos, ng kanilang Diyos. Sa verse 30, at binigyan ng hari sina Shadrach, Meshach at Abednego ng mas mataas pang tungkulin sa lalawigan ng Babylonia. Ano yon? Promotion? Kasi kung minsan mga kapatid, natatakot tayo pag meron lang tayong ipaglaban or kailangang ipaglaban o kailangang panindigan, eh baka matanggal ako sa trabaho. Eh baka ma-penalty ako. O baka, paano no, nasinggara ko jikar dala pa utangan. Pero itong tatlong mananampalataya, talagang nanindigan sila. Kumusta tayo mga kapatid? Kumusta yung paninindigan natin? Kaya ba nating ipaglaban ang Diyos? May nagsabi, pag magkakasama daw yung Kristiyano at saka hindi Kristiyano, pag nasa labas na, halimbawa, siguro, parte ng company or parte ng hindi na raw maibukod kung sino ang Kristiyano doon. Kasi kung nag-iinuman, yung mga hindi mananampalataya, umiinom na rin. Paano ba tayo manindigan mga kapatid? Ipinaglaban nila ang alam nilang tama. Ipinaglaban nila ang kanilang pananampalataya. Hindi sila nagpatinag, hindi sila natakot. Ito yung napakaganda, no? Alam nyo, nung binabaso ko ito, sabi ko, umiiyak ako sa grabing paninindigan. Sabi nila, kung talaga pong ganyan ang mangyayari, ililigtas kami ng aming Diyos na pinaglilingkuran mula sa naglalagablab na hurno. Ililigtas niya kami mula sa inyong mga kamay. Yung iniiyakan ko dito, pero kung hindi man niya kami iligtas, gusto naming malaman mo na hindi pa rin kami maglilingkod sa inyong mga Diyos o sasamba sa ribultong ginto na ipinatayo ninyo. Wow! Grabe ano? Kumusta mga kapatid? Kung hindi ibigay ng Diyos yung hinihingi natin, magtatampo ba tayo? Kung hindi tayo iligtas, kung hindi tayo pagpalain, or hindi niya sagutin yung panalangin natin, magpapatuloy pa rin ba tayo? Pero grabing paninindigan. Pero kung hindi man niya kami iligtas, pero kung hindi man niya kami sagutin sa panalangin namin, pero kung hindi pa rin niya kami tulungan, hindi pa rin kami sasamba. Agmibenegan, kontod Pangasinan. Paninindigan. Paninindigan, mga kapatid. Kumusta? Sana kahit anong mangyari, kahit na mayroon akong napanood na magnanakaw, nahuli. Nung nahuli siya, napilitan lang po ako kasi wala kaming makain. Kumusta pag wala na tayong makain? Paninindigan. Maitatayo pa ba natin yung pananampalataya natin? Pangpito, mga kapatid.
4 lang ito, kaya hanggang 8 lang. Pang-7, Raisa. Laliman natin ang pundasyon ng paghihintay sa pangako ng Diyos. Yaralam tayo ni kuno. May panag-alagar tayo at sa may aray promisa na katawan. Laliman natin. Sabi po rito sa Salmo 89, talatang 46, sabi rito, Panginoon, hanggang kailan nyo kami pagtataguan? Wala na ba itong katapusan? Hanggang kailan mag-aapoy ang inyong galit sa amin? Binasa ko sa English, how long, O God? Ang dugo-dugoy. Hanggang kailan nyo kami pagtataguan, mga kapatid? Kumusta kung hindi pa nasasagot yung mga panalangin natin? Kumusta pag may ina-applyan tayo, hindi pa ibinibigay? Kumusta kung yung inaasahan natin, hindi pa nangyayari? Sasabihin natin, Panginoon, hanggang kailan? Agaylay paniirap mila katawan. Agmilantay gawan mi, baon na kami. Hanggang kailan? Wala na ba itong katapusan? Mga kapatid, laliman po natin yung pundasyon ng ating paghihintay. Sabi po sa Isaias 49, talatang 14 hanggang 16, pero sinabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na kami ng Panginoon. Nasabi ba natin yan, mga kapatid? Kung may problema tayo, yung down na down ka na hirap ka na, ang daming problema, hindi mo na alam ang gagawin mo. Nasabi nyo ba yan? Katawan, pinuulyanan mo akla. Itong sinabi ng mga taga-Jerusalem, pinabayaan na kami ng Panginoon. Nakalimutan na niya kami. Pero, verse 15, pero sumagot ang Panginoon, makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? Hindi ba niya pagmamalasakitan ang isinilang niyang sanggol? Maaaring makalimot ang isang ina, pero ako, hindi makakalimot sa inyo. O Jerusalem, hindi kita malilimutan. Isinulat ko ang pangalan mo sa aking palad. Wow. Kaya kuminsan, mga kapatid, kuminsan nagtatampo tayo, hanggang kailan, Panginoon, bakit yung panalangin ko hindi mo pa pinibigay? Matagal ko nang hinihingi ito, Panginoon, pero hanggang kailan? Kuminsan, pinabayaan mo na kami. Pero mga kapatid, ang sabi ng Panginoon, makakalimutan ba ng isang ina ang kanyang anak? Wala inaya ang ipos ng nanak to. Meron bang nanay na nagluwal ng bata tapos makakalimutan niya? Meron ba? Si Sister Rachel, dadalawa yung kanyang anak, pero lagi kong nakikita, puro anak niya eh. Kaya hindi magagawa ng isang ina yan. Pero kung meron mang mga maglakas loob na makagawa, pero ako, sabi ng Panginoon, pero ako, maaaring makalimot ang isang ina. Pwede kung na-amnesia or ulyanin na, maaari. Pero sabi rito, pero ako, hindi makakalimot sa inyo. Mga kapatid, panghawakan po natin. Kaya palitan nyo yung Jerusalem ng pangalan nyo. O Marjed, sabi ng Panginoon eh. Oh, ganun ang pag-interpret ng Bible. What does it mean?
What does it say? What does it mean to me? Antoy, gabay ito ibagat siya. Oh, Jerusalem, hindi kita makakalimutan. Isinulat ko ang iyong pangalan sa aking palad. Bakit palad? Mga kapatid, ilang beses sa isang araw na nakikita ninyo yung tainga nyo? Ilang beses sa isang araw na nakikita nyo yung likod nyo? O yung paa nyo? O yung noon nyo? Pero alam nyo ba sa pag-aaral, ang pinakamaraming beses na napapansin natin sa parte ng ating katawan, ito, palad. Ayon sa pag-aaral. Sa lahat ng parte ng katawan natin, ito ang laging nakikita natin. Kaya kung minsan, kahit wala tayong ginagawa, kutingting na tayo ng kutingting, di ba? Aramay-arom, yung iba, laging binabasa yung palad. Ay sabi ng kapalaran ko, pagdating ko ng edad 40, yayaman na ako eh. Kasi letter M. Tapos dito may 4 at saka 0. Ang dami nating interpretation. Kaya yung iba, habang walang ginagawa, ang daming sinasabi. Kaya pala dyan isinulat yung pangalan natin. Isinulat ng Panginoon yung pangalan mo, kapatid. Ibig sabihin, napaka-special mo. Napaka-importante ka sa Panginoon. Akala mo lang yun na nakalimutan ka. Pero akala mo lang yun, hindi totoo yun. Hindi kita malilimutan, sabi ng Panginoon. Yung salitang hindi, o sa mga teacher dito, hindi ko alam kung pabor kayo sa akin. Lahat po ng salitang magkasunod may diin. Hindi lang hindi eh. Hinding-hindi. Pag magkasunod-sunod, yung isang salita at pareho po yung root word, madiin ang ibig sabihin. Kaya kapatid, kung sa tingin mo ay, ba't hanggang ngayon, Panginoon, ganito pa rin ako? Ba't hanggang ngayon, Panginoon, hindi ko pa nararanasan yung promotion? Ba't ngayon, Panginoon, yung pinagpe-pray ko, 3 buwan na, 1 taon na, hindi pa nangyayari, kapatid. Laliman natin yung pundasyon ng ating paghihintay sa pangako ng Diyos. Pangwalo, last na po, laliman natin ang pundasyon ng pagkilala sa Diyos. Laliman natin. Araluman tayo. Kumusta? Kilala nyo na ba siya? Kilala nyo ba yung Diyos natin? Kilala nyo ba yung Diyos nyo? May mga nagawa na ba sa inyo, mga kapatid? May mga pinatunayan na ba siya? May mga nagawa na ba siyang imposible? Ako, mga kapatid, habang ginagawa ko yan, nagbalik tanaw ako mula nung bata. Noong discipleship making namin, nung Friday, ang setup kasi, yung first, yung devotion mo, and then ipapaliwanag mo yung kung ano yung medyo kumurot sa puso mo na part ng devotion mo sa araw-araw. And then may nagtestify yung isang pastora galing ng Bilyasi, sabi niya, yung text niya ay about doon sa pangangalaga ng Panginoon mula nung pagkabata. Yung nasa sinapupunan ka palang pinili na kita, yun yung devotion niya. At sabi niya, ako napatunayan ko kasi nung maliit ako, sabi niya, medyo may edad na rin yung pastora na yon na pumupunta dito. Marami kami, sila Jane, sila Grace. Sabi niya, nagbabayo ng palay yung nanay niya at saka tatay sa baba. Kasi ang bahay namin, katulad dati, di ba ang bahay noon, second floor, sahig, open sa baba eh. Ganun ang bahay noon. Matataas, tapos malinis sa baba. Kaya ang daming nagagawa.
nagbabayo sila. Sa silungan, yung silong daw ng bahay nila, kahit magbayo ka, hindi pa matatamaan yung sahig. Ganong kataas noon. Kasi noon kasi, lalo dyan sa part ng Villasis, Doc, bahain pala dyan din. Kaya nga may diki pala dyan. Kaya nung bumigay yung isang dike sa Villasis, ay, di ba, yung Rosales, alam niyo yon, nahulog daw siya. At 4 na taong gulang siya noon. Nahulog. Buti na lang, doon siya nahulog sa may kulay lasong. Buti, hindi pa na ganun ng tatay niya. Siyempre, di ba, ang pagbabayo, medyo may diin para madurog yung ano. Nahulog siya sa hagdan, nag-shoot doon sa tabi ng pinag-anoan nila. Pinakita niya sa amin yung dila niya, yung tumama doon sa ano, na naipit sa kanyang ngipin, punit, maliit lang, tinahi, may tahit yung dila. Ito po yung ano, at ito yung hindi ko makalimutan na kabutihan ng Panginoon sa buhay ko, sabi niya. Na alam ko na noon pa pala, pinili na ako, kaya nandun yung pag-iingat ng Panginoon. Ang sabi ko naman na pabiro, inlabang kayo ang hilyaban tayo. Kasi ganun sila noon, di ba, Dok? Biro ko yon. Pero sabi ko, nag-testify din ako. Alam niyo ba na ang kwento ng nanay ko, wala pa akong 1 taon, mga 8 o 9 na buwan, gumagapang ako sa balkon namin. Alam niyo naman yung balkon noon, walang parandilyas. Basta, akyat ka, wala. Alam niyo naman yung mga tao noon na iba, at medyo hirap din, nahulog ako sa hagdan. Mataas din yung bahay namin noon. Pero, walang nangyari sa akin. Hindi ako napilay. Pero mataas yung bahay namin. Pero yung mahuhulog ka na wala pang 1 taon, na pwedeng mauna ang ulo mo, pwedeng mauna ang kamay mo, or ano, pwedeng may mabali. Walang nangyari sa akin. Pero sabi rin ng nanay ko, anong nunmulag ka, na-plug ka? Bumaba daw ang lola ko, sumunod ako. Gumagapang ako, kakurong. Na-plug ka, inlabang kay Anghel, bantay mo. Pero mga kapatid, alam ko na yung sinasabi ng nanay ko, ya Anghel, bantay ko, pero lahat kayo wala Anghel, bantay yo. Ang Panginoon yon. Yan yung nagligtas kina Shadrach, Meshach, at Abednego. Nakasama nilang nakita. Marami ng aksidente. Yung nga nakuryente ako, kaya nag-testify na ako. Nakuryente ako sa ilog. Alam ni Brother Tommy yan. Nung nabangga ako doon sa Cubao ng truck na nakatalikod ako, na may backpack dito sa likod ko, na hindi ako namatay, hindi ako nasaktan kasi nga may backpack. And then nung na-aksidente ako, nung binangga ako, at saka nung nakatulog akong nagdadrive ng single dyan sa Bayuyong. Ang dami na. At saka yun, nahulugan pala ako ng buko dito sa likod habang nakaupo. Wala na plug ya abumbun. Kaya binalikan ko yun, marami nang ginawa ang Diyos sa buhay ko. At alam ko kung gaano karami ang nangyari na sa buhay ko, kung papaano ako iniligtas ng Diyos, ganon din sa buhay ninyo. Kaya laliman natin yung pundasyon ng pagkilala natin sa Diyos. Sino ba siya? Ano ba yung kaya niyang gawin? Sa Jeremias, Kabanatang 32, talatang 27, sabi rito, ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Merong bang bagay na hindi ko magagawa? Question mark. Ang Diyos ang nagsalita dyan. Siya po ang nagsabi. Siya rin po ang nagtatanong sa tao. Ako ang Panginoon, ang Diyos ng lahat ng tao. Yan po yung Diyos na pinaglilingkuran natin. Sabi niya, ito yung tanong niya sa inyo. Mayroong bang bagay na hindi ko magagawa? Sa madaling salita, mayroong bang imposible sa akin? Pero mayroong pong tao na sumagot doon sa tanong na yan.
Jeremiah chapter 32 verse 17. Sabi po niya, O Panginoong Diyos, nilikha niyo ang langit at lupa sa pamamagitan ng kapangyarihan ninyo. Walang anumang bagay na hindi niyo po magagawa. Yun ang sabi ni Jeremias. Walang anumang bagay na hindi niyo po magagawa. Kaya mga kapatid, kilalanin po natin kung sino siya sa buhay natin. Kilalanin natin, ano ba yung kaya niyang gawin? Ano ba yung magagawa niya? Lagi po nating tandaan, kung minsan, sasabihin natin, imposible. Pero lagi yung tatandaan, Luke chapter 1 verse 37, For with God shall be nothing impossible, sapagkat walang imposible sa Diyos. Hiniling ko pong tayong lahat ay tumayo. Hallelujah. Hallelujah, Lord. Hallelujah, Jesus. Purihin ka, Panginoon. Si Jesus ang matibay na pundasyon ng buhay. Mga kapatid, siya lang. Si Jesus lang, wala na iba. Kaya lumapit po tayo sa Kanya. Magtiwala po tayo sa Kanya. Dahil siya ay Diyos. Diyos na lumalang ng langit at lupa. Lumalang ng lahat ng bagay. At wala po siyang hindi kayang gawin. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Habang umaawit yung mga musician natin, mga kapatid, habang tayo nakapikit, alam ko na nangungusap ang Diyos sa inyo. Yes, Jesus. Sa sinabi niya, anak, hanggang ngayon, mag-aalinlangan ka pa ba sa akin? Anak, hanggang ngayon, hindi mo pa ba ako nakikilala? Sinabi ng Diyos, hindi kita makakalimutan, anak. Yung akala mo na nakalimutan na kita, nakalimutan ko yung panalangin mo, akala mo lang yun. Pero hindi kita makakalimutan. Dahil isinulat ko ang iyong pangalan sa aking palad. Yan ang sinabi ng Panginoon. Kaya mga kapatid, manampalataya lamang tayo sa Kanya. Pagtiwala tayo sa Kanya. Lumapit tayo sa Kanya. Lahiman po natin ang ating pagkilala sa Kanya. Ang ating panalangin sa Kanya. Hallelujah. Hallelujah. Yes, Lord. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Yes, Lord. Pupurihin ka, O Diyos. Yes, Lord. Hallelujah. Ang aming alay ay pagsamba. Kaluwalhatian, buong karangalan, kapangyarihan mo'y walang katulad. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y
ika'y nag-iisa, ikaw lang ang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming dinig, isisigaw sa buong mundo. Na ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lang ang walang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming dinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lang ang walang iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming dinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang katulad, ika'y nag-iisa, ikaw lamang wala ng iba. Sa'yo ang aming awit, dinggin ang aming dinig, isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Isisigaw sa buong mundo. Kailangan mo. Yes, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa iyong Panginoon. Salamat. Salamat sa iyong mga salita. Tunay na nagpalakas sa amin. Lord, totoo po na ang mundo maraming problema. Marami kaming pinagdadaanan, iba't ibang unos ng buhay. Pero kung malalim ang pagkakatayo namin sa iyo, matibay, malalim yung pundasyon, Panginoon, hindi po kami mawawala, hindi kami mawawasan, hindi kami matitinang. Dahil ikaw, Panginoon, ang pinakamatibay na pundasyon ng buhay namin. Salamat. Salamat sa iyo. Salamat, Panginoon, dahil nakilala ka namin. Salamat, Panginoon, dahil yung Diyos na lumalang ng langit at lupa, yung Diyos na lumalang ng lahat ng bagay, yun din yung Diyos na pinaglilingkuran namin, na kayang kumilos, kayang gumawa, dahil walang bagay na hindi niya makagawa, at ikaw yun, Panginoon. Salamat. Maraming salamat. Lord, alam mo ang sitwasyon ng bawat isa na yung mga anak ng aming ito. Kilala mo sila. Alam mo ang kanilang mga kalagayan. Ipakita mo sa kanila, iparamdam mo sa kanila, iparanas mo sa kanila kung sino ka ang Diyos. Kung sino man yung may mga sakit, nangihina, pagalingin mo sila, Panginoon. Nagtitiwala kami, walang imposible sa iyo. Kung mayroong nangangailangan, ipagkaloob mo sa kanila, Panginoon.
Wala kang hindi kayang gawin. Kung mayroon nagkukulang ng pananampalataya, Lord, patatagin mo po sila. Palalimin mo yung pundasyon ng kanilang pananampalatayang pagtitiwala sa iyo. Salamat, Panginoon. Ingatan mo ang iyong mga anak. Samahan mo ang iyong mga anak. Sakto ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang kanilang mga anak at anak ng kanilang mga anak. Lord, katulad ng sinabi ko sa iyong salita, padadalhin mo ang iyong pagpapala hanggang sa kabubuhan namin. Salamat sa pangako niyan. Salamat, Panginoon. Protektahan mo ang iyong mga anak. Ipagkaloob mo ang lahat ng kanilang pangangailangan, materially, financially. Kung may mga problema sila, ikaw ang solusyon ng problema. Bigyan mo ng kasagutan ang kanilang problema, Panginoon. Ikaw lang sapat na kami. Maraming salamat. Lord, itinakas namin sa iyo si Barangay Captain Sabi Liam na siya po ay mayroong karamdaman, Panginoon. Complete healing ang ipagkaloob mo sa kanila. Pagalingin mo sila, Panginoon. Balutin mo sila ng iyong banal na dugo mula ulo hanggang talampakan at igawan mo ang kagalingan sa kanila. Lord, yung inaasam-asam na hostisya ni Mama Serson until si Lord ipagkaloob mo sa kanila. Tulungan mo sila, Panginoon. Katulad ng sinabi mo, meron ba akong hindi magagawa? Magkakamtan nila ang hostisya dahil hindi mo sila pababayaan. Kumilos ka, Panginoon. Salamat. Maraming salamat. Maraming salamat. Aalis po kami sa templong ito. Pero Panginoon, bawat isa na naririto sa loob ng church, lalabas po kami na punong-puno ng pagpapala, dala-dala ang iyong pag-iingat, ang iyong patnubay, ang iyong protection, Panginoon, sa bawat isa. Salamat. Maraming salamat. Ingatan mo rin yung mga kapatid namin na nasa iba't ibang lugar, iba't ibang mga bansa. Pagpalain mo sila. Sa lahat ng nanonood, Panginoon, online, Lord, bless them, O God. Pagpalain mo sila. Tulungan mo sila. Magpakilala ka, Panginoon, kung sino ka. Ano ang kaya mong gawin sa kanilang buhay. Salamat. Maraming salamat. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Ang lahat ay magsabi na Amen. God bless you, mga kapatid. Pagpalain kayo ng ating Panginoon. Thank you so much, Pastor, for the Holy Word of God, for that spiritual food that gives us strength physically and spiritually. Minsan pa po, ibalik po natin ang katagumpayan ng ating Panginoon. Isang napakalakas na palakpak para sa ating Panginoon. Hallelujah! Let's declare the goodness ng ating Panginoon. Yes, Lord. So why do we call ourselves Foursquare?